Lumaki ako sa piling ng Lolo Iking at Lola Teryang ko na parehong albularyo. Dahil doon, bata pa lang ay may itinuro rin sila sa akin. Madalas din akong sumasama sa kanila sa tuwing nanggagamot sila, lalo na kapag nagkakaroon ng pagpupulong sa bulwagan ng mga albularyo sa mga kanayunan. Isang beses, nagkaroon ng kakaibang pangyayari kung saan may makikita kaming batang sugatan na hindi namin aakalaing magiging dahilan ng malaking pagbabago sa aming buhay. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Lenny. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Lolo Iking, Lola Teryang, handa na po kayong pumunta sa bulwagan? Baka naghihintay na puro yung iba ninyong kasamahan eh. Sandali lang apo. Tatapusin ko lang itong pagtutupi ko ng damit at aalis ka agad tayo. Mas sabi ka pa yata sa amin ng lolo mo eh. Ganyan naman talaga nga po tuwing may pagpupulong tayo eh. Hindi ka pa nasanay. Sinabihan na rin kita kanina na tupiin mo kagad para hindi na maantala ang pag-alis natin. Pero hindi ka naman nakinig. May ginagawa pa nga ako kanina eh. At nawala sa isip ko ito. Ay siya, sige, oo na. Bilisan mo na lang dyan, Teryang, at nang makaalis na tayo. Heto na nga, tapos na ako oh. Mauna na kayo ni Lenny sa labas ng bahay at susunod na lang ako. O siya, sige. Apa, narinig mo sinabi ng Lola Teryang mo ha? Tayo na't lumabas na tayo. Sige po, Lo. Lo? Huwag niyo pong kalimutan ng mga talibong ninyo ni Lola. Dala ko na po yun sa akin eh. Ay, oo nga pala. Munti ko na nga sanang makalimutan eh. Mabuti na lang at nandiyan ka, Apo. Oo naman po, Lo. Tara na po sa labas. Hinintay namin sa labas ng bahay si Lola Teryang Kabanong. Ngayong nakumpleto na kaming tatlo, kaagad din kaming umalis para pumunta sa bulwagan. Dahil may gaganaping pagtitipo ng mga albularyo sa bayan namin. Nang nakarating kami roon, maraming tao na ang naroon. Nagsimula rin naman kaagad ang pag-uusap nila, kaya nakinig na lang din ako lalo na at ang pinag-uusapan ay ang mga kumakalat na kwento tungkol sa pananalasa ng mga aswang. Dahil magkakatabi kami nina Lolo at Lola, naririnig ko silang dalawa na nag-uusap. Iba talaga ngayon, Teryang. Kung nung una takot at nagdadalawang isip pa mga aswang na manalasa sa mga kabahayan. Sa panahong ito, nagiging agresibo na sila. Oo nga, Iking. Nakakabahala na talaga sila dahil hindi natin alam kung kailan sila aatake at kung anong nayon ang uunahin nila. Kaya nga mas maigi na rin nag-uusap-usap tayo ngayon pa lang para mapaghandaan ang mga aswang na yon. Kahit papano may magagawa tayong paraan para matulungan ang mga kanayon natin. Hindi naman lahat makakayang makipaglaban sa mga aswang dahil nauunahan na ng takot sa mga nilalang na yon. Tama ka sa sinabi mo, Iking. Kaya ito nga po nating si Lenny. Mabuti na lang talaga na simula ng bata siya nagawa na natin siyang turuan sa pakikipaglaban. Kahit papano, hindi tayo gaanong mababahala sa kanya. Oo nga Lenny, Apo, ipalagay na nating dumating ang puntong manalasa ang mga aswang sa nayon natin. Handa ka bang makipaglaban sa kanila? Oo naman po, Lolo Iking. Alam kong gaya ninyo ni Lola Teryang, kaya ko rin pong labanan ng mga ganong uri ng nilalang. Mabuti naman kung ganon na po. Masasabi kong sa una nakakatakot na kalaban ng mga aswang. Pero kalauna na nakasanayan mo na hindi ka na nila masisindak pa. Hindi naman po ako takot sa kanila, La. Simula bata pa ako, naitatak na po ninyo ni Lolo Iking sa akin na maging matapang po ako, gaya ninyo.
Ay, aba, dapat lang, Apo. Mga albularyo ang lolo at lola mo. Wala sa angkan natin ang duwag. Napangiti na lang ako dahil sa sinabi ni Lolo Iking, Kabanong. Nagpatuloy pa ang pakikinig namin sa mga nagsasalita sa harapan at napag-alaman nga namin noon na may mga tao nang nabiktima ang mga nilalang na yon sa pinakadulong baryo ng aming nayon. Dahil doon ay nababahala ang mga tao sa bawat nayon, gayong may posibilidad na madagdagan pa ang mga biktima nila. Napag-usapan din noon sa pulong kung ano ang mga gagawin bilang paghahanda sa mga nilalang na yun. Madilim na nang matapos ang pagpupulong at nagulat kami nang bigla na lang magkaroon ng kaguluhan. Teka, ano bang nangyayari, Iking? Mukhang may kaguluhan po ron, La. Ang mabuti pa sumama tayo sa kanila papunta roon nang sa ganun malaman natin kung anong nangyayari. Sige, Iking. Tayo na, Lenny. Sumama ka sa amin ng lola mo. Sige po, La. Sumama kami sa ibang mga taong lumabas ng bulwagan na yon. Napag-alaman namin mula sa mga taong nagsisitakbuhan na may mga aswang na humahabol sa kanila. Dahil doon, naging alerto naman kaming lahat. Nagmatsyag sa paligid ang ibang mga albularyong kasamahan ni na Lolo at ang iba naman ay sinuyod ang paligid. Wala na talagang pinipiling lugar ang mga nilalang na yun Kailangan nating tumulong sa mga kasamahan natin, Iking. Ang mabuti pa ay suyurin na rin natin ang bahaging yon at baka may mga aswang doon. Sige, Teryang. Mabuti pa ngang yun ang gawin natin. Nakakalat na rin naman ang iba natin mga kasamahan. Umanda ang mga aswang na yun sakaling makita ko sila. Naglakad na kaming tatlo para puntahan ang bahaging susuyuri namin. Inihanda ko naman ng talibong ko para kapag may makita akong aswang at sumugod ito sa amin, mabilis lang para sa akin ang makalaban. Patuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa may narinig kaming iyak ng bata. Hindi na kami nagdalawang isip na hanapin kung saan nagmumula ang ingay. Sa kabutihang palad, natuntun namin ito at natanaw namin sa hindi kalayuan ang nakahandusay na bata. Ganun na lang ang pangambang naramdaman namin nang mapansing may dalawang aswang na papalapit sa kanya. La, Lo, kailangan po nating maunahan ng mga aswang na yun sa paglapit sa batang yun. Baka kung ano po ang gawin nilang sakaling sila po ang mauna sa atin. Apa, kung ganon, bilisan na natin. Kapag nakalapit tayo sa batang yun, ikaw na ang bahala sa kanya at kami ng Lola Teryang muna sa aswang. Opo, Lo, kakargahin ko po kaagad ang batang yun. O siya, bilisan na natin, Iking, Lenny. Tumango lang kami ni Lolo Iking kay Lola. Mabilis kaming tumakbo palapit sa gawin ng bata. Naunang makalapit ang mga aswang sa kanya kaya sinubukan nilang kargahin ng batang yun. Pero nahirapan sila dahil nagpupumiglas ito sa kanila dahilan para ilang beses pa nilang mabitiwan. Nang makalapit kami sa kanila, naituon ng dalawang aswang ang atensyon nila sa amin. Ay, kayong dalawa! Tigilan nyo na ang batang yan, lalo na't ayaw niyang sumama sa inyo. Kung balak nyo siyang biktimahin pues, hindi nyo magagawa ang bagay na yan. Lenny, kapag nagsimula na kaming makipaglaban sa mga aswang na ito, lapitan mo na ang bata kagad. Opo, La. Ayun na, Iking, labanan na natin sila. Tumango lang si Lolo kay Lola at sila na ang unang sumugod sa mga aswang. Ayaw namang magpatalo ng dalawang nilalang kaya sumalubong sila. Nang magsimula ang kanilang labanan, mabilis akong tumakbo para lapitan ang batang lalaki. Kinarga ko siya at tinakpan ko ang mga mata niya para hindi niya makita ang labanang nagaganap sa pagitan ni na Lolo at Lola maging ng dalawang aswang. Ang lakas ng loob ninyong mga aswang kayo na manggulo sa dayong ita. Malas lang ninyo dahil nandito mga albularyong gaya namin. Wag na nating aksayahin ang oras, Teryang. Tapusin na natin kagad ang mga nilalang na ito. Iking, tara na. Alam kong natatakot ang batang karga ko noon, Kabanong. Niyakap ko na lang din siya. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at bumibigat ang bawat paghinga niya. Pinanood ko na lang sina Lolo at Lola na patuloy na nakikipaglaban sa mga aswang. Naging maliksi na ang galawan nila noon hanggang sa nagulat na lang akong tumilapo ng mga nilalang.
Namangha ako sa dalawang matanda dahil hindi na nila hinayaang makakilos pa ang mga aswang at inatake ulit nila kaagad. La, Lo, mag-iingat po kayo sa kanila. Baka po babaliktad pang sitwasyon ninyo. Huwag ka mag-alala, Apo. Hindi mangyayari yan. Tama ang lolo mo, Apo. Tapos na kayong dalawa. Daryang, ngayon na! Oo, Iking. Walang tigil nilang pinagtatataga ang mga kalaban nila na tanging paghiyaw na lang ang nagagawa. Kalaunan ay natahimik ang mga ito. Hudyat na pareho na silang napatay ni na lolo at lola. Lumapit din kaagad sila sa amin at dahil wala na ang mga kalaban doon, nagpasya na kaming bumalik sa iba pa nilang mga kasamahan. Napag-alaman naming may iilang mga aswang pa ang napatay na mga ibang albularyo na agad din namang inasikaso ng mga tao roon. Mabuti pa hanapin natin ang mga magulang ng batang ito. Marahil nag-aalala na ang ama't ina niya. Dahil inakala nilang nabiktima na ang anak nila. Tama ka, Iking. Nakakaawa ang batang yan. Marahil sobrang takot siya sa mga aswang kanina dahilan para makatulog na lang siya ngayon, no? Oo nga po, La. Ang lamig po ng mga kamay niya kanina at nanginginig din po siya. Mabuti na lang po talaga at nakita natin siya bago pa man siya mabiktima ng mga aswang na yon. Oo nga O siya, hanapin na natin ang mga magulang niya. Pagkatapos nating maibalik ang bata sa mga magulang niya, magpapaalam na rin tayong uuwi na tayong tatlo. Wala na rin naman siguro mga aswang na susugod dito, kaya makakaya na yan ng mga kasamahan natin, Teryang. Sige, Iking. Yun ang gagawin natin. Napagod din kasi ako sa pakikipaglaban natin kaya gusto ko na rin makauwi at makapagpahinga. Tumango lang si lolo kay lola. Pinuntahan na namin ang mga taong nagkukumpulan at tinanong sila kung kakilala nila ang mga magulang ng batang karga ko. Bawat taong mapagtanungan namin ay sinasabi nilang hindi nila kilala ang bata kaya sigurado silang hindi taga roon ang mga magulang niya. Dahil hindi talaga namin nakita ang mga magulang ng batang tinulungan namin, nagpasya na lang muna kaming iuwi siya. Pagkarating namin sa bahay, binihisan na lang namin ang bata at tinayaan munang matulog. Nakapagtataka lang kung bakit hindi nila kilala ang batang ito at maging ang mga magulang niya. Saan na yun naman kaya siya galing at bakit napadpad siya sa kung saan natin siya nakita? Yan din ang tanong na bumabagabag sa isipan ko, Iking. Mukhang mahihirapan tayo na mahanap ang mga magulang niya. Hindi naman po siguro, La. Kapag nagising po siya, pwede naman pong tanungin natin siya kung sino po ang mga magulang niya at kung saan po siya nakatira. Paniguradong matutuntun po natin ang pamilya niya. Tama ka nga, Apo. Hindi ko naisip ang bagay na yun, O siya, sige. Kapag nagising siya, magtatanong tayo sa kanya. Pero wag natin siyang biglain lalo na't labis ang takot na naramdaman niya kanina. Ayokong pati tayo katakutan niya. Huwag po kayo mag-alala sa bagay na yon, La. Kakausapin po natin siya at ipaparamdam sa kanyang ligtas siya rito sa bahay at sa poder natin. Oo, Apo. Sige. Nasa ganoong sitwasyon nga kami ni na lolo at lola nang marinig naming napaungol ang batang lalaki. Kaagad kaming lumapit sa kanya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at nang makita niya kami, sa halip na matakot sa amin, bumangon siya at kinausap kami. Sino po kayo? Nasaan po ako? Ako si Ate Lenny. Ito naman si Lola Teryang at si Lolo Iking. Iniligtas ka namin at dinala rito sa bahay namin. Hinahanap din namin ng mga magulang mo pero hindi namin sila nakita. Ikaw, ano bang pangalan mo at saan ka nakatira? Lucas po ang pangalan ko, ate. Hindi ko na po maalala kung saan po ako nakatira ang mga magulang mo, nasaan naman sila? Hindi ko rin po alam Wala po akong maalala maliban po sa pangalan ko. Ibig sabihin, hindi mo rin naalala kung bakit napunta ka sa lugar na yon, kung saan ka namin nakita? Opo, Ate Lenny. Diyos ko, hindi maganda ito, Apo, Iking. Kung hindi natatanda ng batang yan ang tirahan ng mga magulang niya mahihirapan tayong maisauli siya sa tunay niyang pamilya.
Tama ka, Teryang. Pero wag na muna nating pilitin ang bata. Baka dahil sa takot nagkaroon lang siya ng pansamantalang pagkawala ng alaala niya. Bigyan lang natin siya ng panahon at siguradong magiging maayos din ang lahat. Ibig sabihin po ba, Lo? Mananatili po muna siya rito sa bahay natin? Oo, Apo. Wala na tayong magagawa pa kung hindi kupkupin na muna siya. Hindi naman natin siya pwedeng pabayaan na lalo na't delikado ang panahon ngayon dahil sa mga aswang na yon. Baka kung ano pa mangyari sa kanya. Oo nga po, Lo Gagawa na lang ako ng paraan para mahanap ang pamilya niya. Pupunta ako sa mga kanayunan para ipagtanong-tanong kung may mga mag-asawang nawalan ng anak. Ay mabuti pa nga sigurong yun muna ang gawin mo, Iking. Tumango lang si Lolo Iking. Dahil gising na rin si Lucas, nagpasya na kaming magapunan. Pagkatapos naming kumain, nagpahinga na kaming apat. Kasama ko si Lucas na natulog sa silid ko noon at marahil dahil sa panghihina niya, nakatulog kagad siya ng mahimbing. Kinaumagahan, nagsimula si Lolo Iking na magtanong-tanong sa mga tao sa mga kanayunan. Nanatili muna sa bahay namin ang bata. Umabot pa ng ilang araw ay wala pa ring naging balita si Lolo sa mga magulang ni Lucas. Ilang baryo lang napuntahan ko Halos lahat na ng tao napagtanongan ko. Pero wala akong nahanap na mag-asawang nawawalan ng anak. Hindi rin nila kilala si Lucas nang ilarawan ko ito sa kanila. Anong gagawin natin ngayon, Iking? Siguro, mas mabuting kupkupin na lang muna natin ang bata. Kapag may naganap sa kanya sa huli, syempre isasauli natin siya. Pero kapag wala, tayo na magsisilbing pamilya niya. Sigurado po ba kayo, Lolo Iking? Oo, Apo. Naawa rin ako sa batang yun Mukha naman siyang mabait. Kaya hindi ko talaga alam kung bakit iniwan siya ng mga magulang niya ron. Nakapagtataka rin kung bakit wala pa siyang maalala hanggang ngayon. Oo nga po, Lo mas mabuti talaga siguro na tayo nang mag-alaga sa kanya. Kung mapupunta pa siya sa iba, hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanya. Isa pa, kapag hinayaan din natin siya, baka magulat na lang tayo na pati siya nabiktima na ng mga aswang. Tama ka, Teryang. Kaya simula ngayon, ituturing na natin siyang parte ng pamilya natin. Ayos lang ba yun sa iyo, Lenny? Ay oo naman po, Lo. Ako na po ang bahalang magbantay sa kanya. Ituturing ko po siyang parang tunay kong kapatid. Mabuti naman kung gano'n, Apo. Kinausap namin ang bata tungkol sa bagay na yon, Kabanong. Nang marinig niyang kukupkupin namin siya, ay gano'n na lang ang sayang naramdaman niya. Natuwa naman kami sa naging reaksyon niya ng mga panahon na yun. Simula nga noon, sinikap naming alagaan si Lucas. Kahit paunti-unti nga, ay nakikita naming nagiging masaya at komportable na siya sa poder namin. Pero simula rin ng tuluyan naming kupkupin si Lucas, nagparamdam din sa amin ng mga aswang. Kailangan nating maging mapagmatsyag lalo na sa mga susunod pang mga gabi, Iking. Pabalik-balik dito sa bahay natin ang mga aswang Kaya nababahala ko lalo na para sa kaligtasan ni Lucas. Oo, Teryang. Sinusuyod ko naman ang paligid natin lalo na tuwing gabi. Pero wala pa naman akong nakakaengkwentrong aswang. Wag kang mabahala ng gusto. Mapoprotektahan naman natin si Lucas Alam ko naman yon, Iking. Pero may mga pangyayari kasing hindi natin inaasahan. Wag po kayo mabahala, La. Nakabantay naman po ako palagi kay Lucas Kaya nga po, gusto ko rin po sana kayong makausap tungkol sa kanya. Bakit? May problema ka ba kay Lucas, Apo? Wala naman po, Lo. Pero may mga napapansin po kasi ako sa kanya Hindi ko rin po alam kung ganun din po kayo. Ano ba yung mga napapansin mo sa batang yon, Iha? Kasi po, La, ilang beses ko na pong nakikita na parang nagbabago po ang kulay ng mga mata ni Lucas, lalo na po kapag sumasapit ang gabi. Minsan, kulay asul. Minsan naman po, pula. Baka namamalikmata ka lang, Apo. Hindi pa namin nakikita ng lola mo ang ganong nangyayari sa kanya Hindi po ka namamalikmata, Lo. Nakikipagtitigan pa nga siya sa akin minsan. Siguro, hindi niya po alam na nag-iiba po yung kulay ng mga mata niya. At hindi lang po yun, Lo.
Isang beses po nung nagpunta po kaming dalawa sa ilog para maligo, bigla po siyang nawala sa paningin ko. Nang mahanap ko po siya, narinig kong nagsasalita siya pero wala naman po siyang kausap. Ay nako, ganyan talaga ang mga bata. Sabihin na nating marahil meron siyang kaibigan na siya lang ang nakakakita. Pero hindi po ba nakakabahala ang mga nangyayaring yun, Lo? Lalo na po yung pagbabago ng kulay ng mga mata niya. Wag mo nang isipin pa yon, Apo. Sige po, Lo. Gaya ng sabi ni Lolo, hindi ko na nga inisip pa ang tungkol sa mga bagay na yon, Kabanong. Hanggang sa isang gabi noon, habang nasa sala kami ni na Lolo at nasa silid naman namin si Lucas, bigla siyang napasigaw ng malakas. Dahil doon, napatakbo kami ni na Lolo at Lola para puntahan siya. Naabutan namin siyang gising at takot, kaya mabilis siyang nilapitan ni Lola para yakapin. Huwag ka na matakot, Lucas. Nandito na kami. Ang sama po ng panaginip ko, Lola Teryang. Ano bang naging panaginip mo, Apo? Pwede mo itong sabihin sa amin para kahit papano hindi ka na matakot. Nung una, nasa isang lugar po ko, Lolo Iking. Mapuno po roon pero maganda yung paligid dahil napakaliwanag at marami pong paru-paro at ibon. Ganun naman pala, Apo . Bakit ka napasigaw at natakot? Bigla po kasing nagbagong lahat, Lo. Dumilim po ang paligid ko at ang mga nakikita kong paru-paro at ibon ay naging mababangis na hayop. Hindi ko po alam kung paano nangyari yun . Pero nagsimula na po silang abulin ako. Tumakbo ko para layuan sila at hindi nila ako mahuli. Ano naman ang sumunod na nangyari, Lucas? May iilang mga tao pa po akong nakasama pero hindi ko po kayo nakita ni na Lolo at Lole. Nadadagdagan din po mga halimaw na humahabol sa akin kaya mabilis po akong tumatakbo para layuan sila. Nagawa ka bang mahuli ng mga halimaw na yon, Apo? Hindi po, La. Pero nakita ko po kung paano nila patayin yung mga taong nakakasama ko. May tumulong din po sa akin na isang babae pero hindi klaro yung mukha niya . Sinubukan po naming makalis doon pero nasugatan po siya ng 2 halimaw. Lumaban po yung babae at nakaalis na po kami sa lugar na yun. Pero namatay po yung taong tumulong sa akin. Pagkatapos po nun, nagising na po ko. Huwag mo nalang isipin yun, Lucas. Hindi naman nagaganap ang mga panaginip . Dito ka sa puder namin kaya walang mangyayari sa'yo. Tama ang Ate Lenny mo, Lucas. Sisiguraduhin naming 3 na walang mangyayaring masama sa'yo. Huwag ka na matakot pa. Gusto mo bang gaya ng Ate Lenny mo, maging magaling ka rin makipaglaban sa mga masasamang nilalang? Opo, Lolo Iking. Gusto ko po yun. Tuturuan po ba ninyo ako makipaglaban? Abay, oo naman. Para kahit papano kapag marunong ka ng lumaban, hindi ka na matatakot at makakaya mo rin protektahan ang sarili mo. Sige po, Lolo Iking. Handa po ako matuto. Hayaan mo, tuturuan din kita. Napangiti lang si Lucas, Kabanong, dahil sa sinabi namin. Kumalma rin siya kaya hinayaan na ulit namin siyang magpahinga. Lumabas na rin sina Lolo at Lola sa silid namin. Kaya gaya ni Lucas ay natulog na lang din ako. Nang mga sumunod na araw, nagsimula kaming turuan si Lucas kung papaano ang makipaglaban. Masaya naman ang bata dahil bawat araw na dumaraan, marami na siyang nalalaman. Ang bilis matuto ni Lucas . Pansin ko rin may kakaibang lakas at bilis ang batang yon. Akala ko ako lang ang nakakapansin ng bagay na yon, Iking. Pero mas mabuti na rin yon, Teryang. Sakali mang maalangan o kaya manganib, makakaya na niyang ipagtanggol ang sarili niya. Yun din naman ang gusto natin, hindi ba? Tama ka, Iking. Sakali mang sa atin lalaki si Lucas, gusto ko maging katulad mo siya, Lenny. Hindi natatakot sa kahit na anong laban nang sa ganon walang mang-api sa inyong dalawa. Dagdag pa ron, hindi kayo matutulad sa mga taong nabibiktima ng mga aswang. Huwag po kayo mag-alala. Dahil sa mga naituro niyo sa amin ni Lucas, paniguradong makakaya po naming ipagtanggol ang mga sarili namin. Ngumiti lang sina Lolo at Lola. Naudlot naman ang pag-uusap naming 3 noon dahil sa pagdating ni Lucas.
Ibinida pa sa amin ng bata ang ginawa niyang pagsasanay ng araw na yon. Kinagabihan noon, hindi namin inaasahan na mangyayari. Sa kahimbingan ng pagtulog ko, bigla akong naalimpungatan nang marinig ko ang sigaw ni Lucas. Nang makabangon ako, napansin kong wala siya sa higaan niya. Lumabas ako ng silid ko. Sakto namang nakasalubong ko sina lolo at lola na mula rin sa silid nila. Hindi ako pwede magkamali na boses ni Lucas ang narinig ko. Sa kanya nga po yun, Lo. Wala po kasi sa higaan niya nang magising po ako eh. Manahil nasa labas po siya. Hindi maganda ito, Iking. Baka kung may nangyari ng masama sa batang yon, kailangan nating lumabas para hanapin siya. Sige, kunin niyo yung mga talibog ninyo. Kinukutuban ako ng hindi maganda eh. Sinunod namin ang sinabi ni Lolo Iking. Nang makuha namin ang mga talibong namin, mabilis kaming lumabas ng bahay namin. Naabutan naman namin na hawak na ng mga aswang si Lucas. Nang makita kami ng mga nilalang, umalis ang iba sa kanila at tinangay ang bata habang ang apat sa kanila ay naiwan para harapin kami. Lo, ano na pong gagawin natin ngayon? Natangay na po ng mga aswang na yun si Lucas. Labanan natin ang mga aswang na narito, Apo. Kapag napatay natin sila, susundan natin ang mga kasamahan nilang tumangay kay Lucas. Sang-ayon ako sa lolo mo, Lenny. Mas mabuti sa ating sundan ng mga nilalang na yon kapag natalo natin ang mga aswang na naiwan dito. Sige po, Lo. Inihanda ko na ang patalim ko ng mga oras na yon, Kabanong. Napaangil naman ang mga aswang at walang ano-ano, bigla nila kaming sinugod. Sinalubong namin sila sa halip na hintayin pa ang kanilang paglapit. Hindi na ako nagdalawang isip na gamitin ang buong lakas ko ng amban ko ng pagtaga ang aswang. Inasahan ko na lang iiwas siya kaya iniba ko ang direksyon ng aking kamay. Nagulat ang aswang dahil sa ginawa ko. Kaya hindi niya aakalaing magagawa ko siyang mataga sa kanyang braso. Napahiyaw ito sa akin pero muli ko siyang inatake. Madali lang natin mapapaslang ang mga aswang na ito dahil mahihina lang sila. Marahil kasamaan sila ng mga aswang na nakalaban natin noon, Iking. Siguro punteriya talaga nilang kunin ang bata. Siguro nga, Teryang. Kaya itulad natin sila sa mga kasama nilang pinatay natin noon. Sumang-ayon lang si Lola Teryang kay Lolo Iking. Nagpatuloy ang pakikipaglaban namin sa mga aswang na yon. Inisip ko naman na kailangan naming iligtas si Lucas kaya napahawak ako ng maitbit sa patalim ko. Nang atakin ako ng kalaban, sinalubong ko siya ng malakas na pagtaga sa kanyang leeg. Dahil sa ginawa ko, dahan-dahan bumagsak sa lupa ang aswang. Napatingin sa akin sina Lolo at Lola at nagulat dahil sa nangyari. Iking, napaslang lang ni Lenny ang isang kalaban. Ngayon, tayo naman pumatay sa tatlong ito. Sige, Teryang. Tutulungan ko na po kayo, La. Sige po, mabuti pa nga. Sinamahan ko na sina Lolo na makipaglaban sa tatlong mga aswang. Naging mas agresibo ang mga nilalang at mabilis kaming inatake. Nagkatinginan kami ni na Lolo at Lola at sumenya sa isa't isa na salubungin ang pagsugod ng mga aswang. Buong lakas kong tinaga ang kalaban ko pero nakaiwas siya. Sa hindi inaasahan, nagawa pa niya akong daplisan sa bandang braso ko. Napahiyaw ako pero hindi ako nagpatinag. Inundayan ko siya ng pagtaga hanggang sa hindi na niya naiwasan pa ang pag-atake ko. Napatumba naman ni na Lolo at Lola ang mga kalaban nila kaya naman nagpasya na rin akong tapusin ang katunggali ko. Nang muli siyang aatake sa akin, pinuntirya kong saksakin ng kanyang dibdib. Ngayong tapos na natin ang mga aswang na ito, tayo na sundan na natin ang mga kasamahan nilang tumangay kay Lucas. Nagdadalawang isip na ako kung maabutan pa natin sila dahil paniguradong nakalayo na sila sa atin. Pero kahit na ganon, tara na at habulin natin sila. Paano naman po kung hindi na natin maabutan ng mga aswang na yon, Lo? Kung ganon, susuyurin natin ang kagubatan at kabundukan para hanapin ang kuta nila. Hindi natin pwedeng pabayaan lang na mabiktima nila si Lucas. Magbabayad sila ng malaki kapag may ginawa silang masama sa batang yon. Nang makaramdam kami ng pagod, nagpasya na muna kaming maglakad na lang. Mabilis pa rin ang mga pagyabag namin at dahil nga roon ay nakarating kami sa bukana ng gubat.
Dahil walang kakaibang masamang pakiramdam sina lolo at lola, hindi na kami nag-alangang pumasok doon. Naging handa na lang kami sa posibleng mangyari habang naglalakad kami roon. Hindi kami tumigil noon sa paghahanap kay Lucas hanggang sa makarating kami sa bahagi ng gubat kung saan hindi na pinupuntahan ng mga tao. Tayong tatlo pa lang ang nagagawin sa lugar na ito ah. Ito na siguro yung pinakamasukal na bahagi ng gubat na ito. Kung walang ibang taong pumupunta sa lugar na ito, kailangan nating mas maging maingat dahil may posibilidad na narito ang pinagkukutaan ng mga aswang na iyon. Oo nga, Teryang. Alam kong nararamdaman mo ring may kakaibang enerhiya sa paligid natin. Oo, Iking. Apo, maging mapagmatsyag ka sa paligid natin. Baka magulat na lang tayo at may biglang sumugod sa atin dito. Opo, Lo. Magtago muna tayo. May mga pagyabag sa hindi kalayuan kaya paniguradong mga aswang yon. Sige, sa likod ng punong yon. Marahil ay hindi na nila tayo makikita pa ron. Tayo na. Dahil lumalakas ang naririnig naming mga pagyabag, tumakbo na kami nina lolo at lola patungo sa puno kung saan kami magtatago. Nung naroon na kami, sumilip na lang kaming tatlo at saktong nakita namin ang mga aswang at ganun na lang ang gulat namin dahil karga nila si Lucas. Lalabas na sana ako sa pinagtataguan namin para harapin ang mga aswang. Pero pinigilan ako ni na lolo at lola. Dahil doon, nakalayo naman ng mga nilalang. Lo, bakit po ninyo ako pinigilan? Pagkakataon na po natin yun, naharangin sila at makuha si Lucas. Kung ginawa mo yun, Apo, hindi pa rin natin masisiguro kung makukuha natin si Lucas. Tama ang Lolo Iking mo, Lani. Higit sa 6 ang bilang ng mga aswang na yon. Kung kakalabanin natin at haharangin natin sila, may maiiwan lang ulit sa kanila at ang iba itatakas pa rin ng bata. Kapag napalaban ulit tayo sa mga aswang na yon, matatagalan na naman tayo bago sila masundan. Mabuti nga't nauna tayo rito kung ikukumpara sa kanila dahil kahit papano tama tayo ng tinatahak na daan patungo sa kanilang kuta. Sa bagay, tama po kayo, La. Pasensya na po't pinairal ko ang emosyon ko. Tatandaan mo, Apo, hindi sa lahat ng oras emosyon ang dapat pairalin. Dapat balanse palagi ang puso at isipan kapag gagawin ng isang desisyon. Minsan kasi, kapag isa lang, may mga pagkakataong napapahamak tayo. Napatango na lang ako dahil sa sinabi ni Lolo Iking Kabanong. Dahil hindi na namin natatanaw ang mga nilalang, nagpasya na kaming sundan sila. Sa kabutihang palad naman, natuntun namin kung saan ang pinagkukutaan ng mga aswang. Lalapit na sana kami roon pero nang humakbang pa kami ng 2 beses, naggulat na lang kami nang bigla kaming masilo ng lambat. Hindi maganda ito. Naglagay ng patibong ang mga aswang na yon. Nahuli nila tayo, Iking. Hindi natin napagandaan nito Tuso talaga ang mga nilalang na yon. Umanda sila sa akin kapag nakalis tayo rito. Anong gagawin natin, Lo? Mahihirapan po tayong makalis sa sitwasyon na ito. Nakalambitin po tayong 3 rito dahil sa lambat na ito. Hindi naman mataas ang kinaroroonan natin ngayon Kung sisirain natin ang lambat gamit ang mga patalim natin, makakalis tayo rito bago pa tayo mahuli ng mga aswang. Iyon nga lang, babagsak tayo sa lupa. Mas mabuti nang bumagsak sa lupa, Iking, kaysa mahuli ng mga aswang na yon. Kapag nangyari yun sa atin siguradong hindi natin maililigtas si Lucas. Tama po si Lola, Lo. Kaya gawin na po natin ngayon ang sinasabi ninyo. Sirain na po natin ang lambat na ito para makalis na po tayo rito. Sige, subukan natin 3. Dahil nagsisiksikan kaming 3 habang nasa ganoong sitwasyon, medyo nahirapan kaming isagawa ang binabalak namin. Ilang sandali pa ang nakalipas, nakarinig na kami ng mga pagyabag. Nang tingnan namin sa ibaba, nakita namin pinaliligiran na kami ng mga aswang. Napamura na lang si Lolo dahil doon. Nagsimula na rin silang ibaba kami at nang makalapag na kami sa lupa, mabilis nilang kaming hinawakan. Bitiwan niyo kami! Magwalagya kayo! Nagawa pa ninyong maglagay ng patibong! Humanda kayo kapag nakalis ako sa pagkakahawak nyo dahil iisa-isayin kong pupugutin ang mga ulo ninyo! Lo, baka may papalapit pa po rito sa atin. Pinasok nyo ang kuta namin, kaya nararapat kayong hulihin.
Walang taong pwedeng pumunta rito sa aming teritoryo. Ang kung sino mang mapapadpad dito, hindi na makakaalis ng buhay. Pupunta kami rito dahil tinagay ninyo ang batang lalaki. Ibahin mo kami dahil aalis kami rito ng buhay at kayo naman ang mauubos na mamamatay. Kung gano'n kayo pala mga albularyong sinasabi ng mga kasamahan namin na nag-aalaga sa batang yon. Hindi na rin kami nahirapan pa sa inyo dahil kayo na mismo ang dumayo rito. Sige na, itali ang mga yan sa punong yon. Teka, anong gagawin niyo sa amin? Si Pinunong Manolo na ang bahala kung anong gagawin sa inyo. Matapos sabihin ng aswang na yon, umalis na siya. Kinaladkad naman kami ng mga kasama niyang may hawak sa amin. Dinala na nila kaming tatlo sa puno at mabilis na itinali. Pagkatapos nilang gawin yon, iniwan nila kami roon. Iking, anong gagawin natin ngayon? Nandito na nga tayo sa kuta ng mga aswang pero nasa ganitong sitwasyon tayo. Hindi rin natin maililigtas si Lucas. Oo nga po, Lo. Akala ko po'y nasa mahirap na tayong estado pero mas malala pa po pala na nasa ganito tayong sitwasyon. Kayong dalawa talaga. Kung kanina nakapag-isip tayo ng paraan para saan na makatakas. Ngayon pa kaya? Sa halip na mag-isip kayo ng ganyan, tulungan na lang ninyo ako makalis dito nang sa gayon makalagang ko rin kayong dalawa. Anong ibig mong sabihin, Iking? Ikaw ang mas malapit sa akin, Teryang. Maabot pa ba ng kamay mo ang tagiliran ko? Oo, Iking. Maabot ko ito. Kung ganon, kapain mo ang patalim sa kaluban at kunin mo ito. Ilagay mo sa kamay mo dahil puputulin ko ng paunti-unti ang nakatali sa akin. O siya, sige, Iking. Kapag nakalagan ko ang sarili ko, isusunod ko kayo ni Lenny. Tumango lang kami ni Lola Teryang kay Lolo. Sinimulan namin ni Lola na kapain ang patalim ni Lolo. Medyo naging mahirap din yon para kay Lola, lalo na at bawat galaw niya ay humihigpit ang tali sa kanyang kamay. Kahit na ganon, hindi sumuko si Lola Teryang hanggang sa naabot niya ang kaluban ng patalim ni Lolo. Kinuha kagad niya ang patalim at iniabot kay Lolo. Nasa ganong estado kami nang matanaw namin ng dalawang aswang na papalapit sa amin. Dahil doon, napatigil muna si Lolo sa binabalak niya. Pinunong Manolo, sila po ang mga taong nahuli ng patibong nating lambat. Sila rin po ang tinutukoy ng mga kasamahan natin na kumupkup sa bata. Kung ganon, kasamaan sila ng mga albularyong pumaslang sa mga kasamahan natin. Nang gabing sumugod sila sa kabilang nayon. Kami nga yan. Anong binabalak niyong gawin sa amin lalong-lalo na kay Lucas? Bakit niyo tinangay ang batang yan, ha? Kung ano man ang balak namin sa batang yon, wala na kayo roon. Magaling ang ginawa niyo, Mang Tiago. Ngayon, hindi na natin poproblemahin ang mga taong yon dahil nakatali na sila dyan. Tandaan mo, nasa ganitong sitwasyon man kami ngayon, pero hindi ibig sabihin doon hahayaan na namin kayong gawin ang kung ano mang binabalak nyo kay Lucas. Oras na makaalis kami sa pagkakatali rito, pagbabayarin ko kayo sa mga ginawa niyong mga hayop kaya. Alam po ninyo kung anong ayaw ko sa isang bihag, Mang Tiago. Siguraduhin ninyong hindi sila makakatakas pa. Ngayong gabi, iaalay natin sila sa ating Panginoon para sa pagdiriwang kapag naging matagumpay ang gagawin kong ritual. Apo, Pinunong Manolo, masusunod po. Napangisi pa silang dalawa sa amin ni na Lolo at Lola. Nauna namang maglakad ang Pinunong Aswang at nagpaiwan ng isa sa kanila. Tinawag naman ng aswang na si Mang Tiago ang dalawang aswang na dadaan. Pinabantayan niya kami sa mga ito. Bago siya umalis, pinagsabihan pa niya ang dalawa na bantayan kami ng mabuti dahil magtatawag pa siya ng ibang kasamahan nila para dagdagan ang nagbabantay sa amin. Iking, mukhang mahirapan ka ng kalagan kami sakaling makaalis ka na sa pagkakatali mo. Oo nga po, Lo. Magtatawag pa ng ibang kasama nila ang aswang na yon. Kaya mas marami pang magbabantay sa atin. Mukhang dito na rin tayo mamamatay, Lo. Apo, noon pa man ay madalas kong sabihin sa iyo na kahit nasa anong sitwasyon ka, huwag kang maging isang negatibong tao dahil hindi ka nito matutulungan. Kung sa tingin ninyo ay susuko lang ako ng ganong kadali, pues nagkakamali kayong dalawa ng lola mo. Kung ganon, ano pong gagawin niyo, Lo? Itutuloy ko ang binabala ko. Kapag nakalis ako sa pagkakatali ko, ako na ang bahala sa mga aswang na yan. Ikaw ang bahala, Iking. May tiwala ako sa plano mo.
Mag-iingat ka lang sakaling mapalabang ka sa mga aswang na yan. Oo, Teryang. Aalis tayo sa lugar na itong kasama si Lucas. Tumango lang kami ni Lola Teryang bilang pagsang-ayon kay Lolo Iking. Dahil na rin sa mga sinabi niya at sa pagiging positibo niyang tao, nabuhayan din ako ng pag-asa. Sinimulan na ni Lolo ang unti-unting pagputol ng tali niya. Napapaungol siya habang humuhugot ng lakas. Nagpapalinga-linga naman kami ni Lola para tingnan kung may paparating na aswang. Ganun na lang ang tuwa namin nang magawa ng kalagan ni Lolo ang sarili niya. Iking, nagtagumpay kang kalaga ng sarili mo. Oo, Teryang. Ngayon, papatayin ko muna ang mga aswang na yon. Saka ko kayo kakalaga ng apo natin. Sige, Iking. Mag-iingat po kayo, Lo. Tumango lang si Lolo at walang ano-ano. Tumayo at mabilis niyang sinugod ang 2 aswang na nakabantay sa amin. Nagulat naman ang isang nilalang nang magawang itarak ni Lolo ang patalim sa kanyang leeg. Napalood kagad yon at nawala ng buhay. Dahil sa nangyari, napaangil ang isa pang aswang at sinugod si Lolo Iking. Sige, sumugod ka ng sa galon maitulad kita sa kasama mo. Lo, kailangan po ninyo kaming papakawalan kagad. Mukhang may ibang mga aswang pa po na papunta rito sa kinaroroonan natin. Tatapusin ko muna ang aswang na ito, Apo. Bibilisan ko na lang ang pagputol ng tali ninyo para makaalis din kayo sa sitwasyon nyong yan. Sige na, Iking. Paslangin mo na ang aswang na yan bago pa man magsidatingan ng mga kasamahan niya. Tumango lang si Lolo at mabilis niyang sinugod ang aswang. Hindi niya tinigilan ang pag-atake sa nilalang hanggang sa nagawa niyang masaksak ito sa tagiliran. Napahiyaw ang nilalang at bagyang napaluhod kaya hindi na nagdalawang isip si Lolo na patayin siya nang gilitan niya ang lalamunan ng aswang. Nang bumagsak ang nilalang, lumapit siya sa amin para kalagan kami. Pero hindi pa man niya napuputol ang tali namin, dumating ang mga aswang kasama si Mang Tiago. Ulihin niyo matandang yan! Hindi, Iking! Nasa likuran mo na ang mga aswang! Bitiwan niyo ako! Mga hayop kaya! Itong nararapat sa mga pasaway na bihag na katulad mo, tanda! Ah! Ah! Ang sakit ng pagsuntok mong hayop ka! Huwag niyong sasaktan ng lolo ko! Dahil sa ginawa mo, ikaw lang din ang nagbigay ng dahilan para masaktan ka, tanda! Muli pang sinuntok ng aswang sa tiyan si Lolo Iking. Wala namang nagawa si Lolo kung hindi ang mapahiyaw. Nakaramdam ako ng awa sa kanya dahil sa ginawa ng aswang sa kanya. Medyo napalakas na rin noon ang pagsuntok ng nilalang kaya napaluhod si Lolo. Sinenyasan ni Mang Tiago ang mga kasamahan niyang damputin si Lolo Iking. Hawakan niyong mabuti ang taong yan! Huwag niyong hahayaang makatakas! Kapag naging pabaya kayo, mananagot kayong lahat kay Pinunong Manolo! Kahit anong gawin ninyo sa akin, hindi niyo ka mapapasuka! Kahit patayin niyo ako, sisiguraduhin kong isasama ko kayong lahat! Lo, tumigil lang po kayo. Mas inilalagay niyo lang po ang sarili niyo sa kapamakan Makinig ka sa apo mo, tanda! Isa pa, kung gusto mo talagang patayin ka namin, maghintay kayo mamaya dahil wala kaming ititira sa inyong 3. Ang mga puso at atay ninyo ay dudukutin namin at iaalay sa aming Panginoon para sa pagdiriwang nagaganapin. Tignan lang natin kung magagawa niyo ang bagay na yan. Ha! Matapang ka pa rin, ha? Pwes, tanggapin mo ito! Ah! Walang iya ka! Sinuntok mo ulit ang tiyan ko! At paulit-ulit kong gagawin ito kung hindi mo ititikom yung bibig mo. Wala akong pakialam kung mapatay kita ngayon mismo. Yun din naman ang kahihinatnan yung 3 ngayong gabi. Nakaramdam ako na matinding galit sa aswang na yon, Kabanong. Muli niyang inambahan na susuntukin niya si Lolo Iking pero napasigaw na akong itigil na niya ito. Napatingin ako kay Lolo na noon ay napapaungol na rin at napapahawak sa kanyang tiyan. Napangisi naman ang aswang kaya matalim akong napatitig sa kanya. Ikinatutuwa ng aming Panginoon ang pag-aalay ngayong gabi, lalo na at may isang birhen kaming handog sa kanya. Subukan lang ninyong galawin ang apo ko. Sisiguraduhin kong ikaw ang uunahin kong patayin. Huwag ka nang umasang maililigtas mo ang apo mo dahil ngayon pa lang ay hindi mo na kayang alisin ang sarili mo sa sitwasyong ito. Huwag lang kayong magkakamaling pakawalan ako. Ihihiwalay ko talaga ang ulo mo sa katawan mong hayop ka. Nainis ang aswang dahil sa sinabi ni Lolo sa kanya.
Susuntukin pa sana niya si Lolo Iking pero hindi na niya nagawa dahil sa isang pagsigaw. Napatingin naman kami sa kung sino ang nagpatigil sa nilalang at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Lucas. Hindi siya nakakulong o nakagapos man lang. Nakabis din siya ng magarang damit kaya nagtaka kami ni na Lolo at Lola. Diyos ko, Lucas, mabuti naman at nasa mabuti kang kalagayan. Hindi ka ba sinaktan ng mga aswang na yan? Hindi po. Sa katunayan po wala silang ginawang masama sa akin, Lola Teryang. Tinagay ka ng mga aswang na yan dahil may binabalak silang masama sa'yo, Lucas. Kung ano man ang sinabi nila sa'yo, huwag mo silang paniniwalaan. Huwag mo nang bilugin pa ang ulo niya, tanda. Kahit anong gawin ninyo, hindi na ninyo mababago pa ang sitwasyon. Malapit na siyang maging kaisa namin kaya wala na kayong magagawa pa para pigilan yon. Anong gagawin niyo sa kanya? Wala ka na ron. Wala na rin namang saysay kahit sabihin ko pa sa'yo. Ang mabuti pa, tanggapin na lang ninyong magiging kapalaran ninyo ngayong gabi at yun ay magiging alay kayo sa aming pagdiriwang. Nakitaan ko ng pagkabahala ang mukha ni Lucas pero ipinagtataka ko lang dahil parang may tumigil sa kanyang gawin kung anuman ang gusto niya. Akma sana siyang lalapit kay Lolo Iking pero hindi na siya nagpatuloy pa. Napatingin siya sa akin na parang humihingi ng tulong kaya nag-alala ko ng husto sa kanya. Mang Tiago, pakawalan po ninyo silang tatlo. Hayaan po ninyo silang makalis dito. Ako lang naman po ang kailangan nyo ni Pinunong Manolo kaya hindi po sila dapat madamay. Pero hindi ko pwedeng gawin ang sinasabi mo, Lucas. Magagalit si Pinonong Manolo at malalagot kami sa kanya. Ako na pong bahalang kumausap sa kanya. Basta, gawin po ninyo yung gusto kong mangyari. Palayain niyo po sila at hayaang umalis sa lugar na ito. Sige, Lucas. Gagawin namin ang gusto mo. Hindi ko alam kung anong katayuan ni Lucas sa angka ng mga aswang na naroon pero namangha ako sa mga sinabi niya. Sumenya si Mang Tiago sa mga kasamahan nila na lapitan kami para kalagan gaya ng sabi ni Lucas. Pero hindi pa man napuputol ang mga tali namin. Napalingon ng lahat nang marinig ang boses ng pinunong aswang. Ano ang nangyayari dito, Mang Tiago? Gusto po kasing pakawalan ni Lucas ang tatlong ito, Pinunong Manolo. At susundin mo naman ang sinabi niya, Mang Tiago? Opo, kung hindi lang po kayo dumating. Ako lang po ang kailangan nyo kaya pakawalan po ninyo silang tatlo. Kapag ginawa nyo yun, ibibigay ko ng buo sa inyo ang katawan ko. Hindi mo ako madidiktahan sa gusto kong mangyari, Lucas. Ako pa rin ang masusunod. Isa pa, sila ang naglagay ng mga sarili nila sa kapamakan. Mang Tiago, huwag pakawala ng mga taong yan. Isama sila sa atin para sa pag-aalay. Kaunting panahon na lang, makakasama ko ulit ang anak ko. Sige po, Pinunong Manolo. Kinalagan kami ng mga aswang na yon pero kinaladkad kami para sundan ang kanilang pinuno. Kasama naman ang pinunong aswang si Lucas noon kaya hindi namin siya magawang lapitan. Dinala nila kami sa bahagi ng kanilang kuta kung saan may malapad na bato at may nakatayong isang ribulto ng isang nilalang na may mahabang sungay. Pinanindigan ako ng balahibo nang maisip na yun marahil ang Panginoong sinasamba nila. Ano na kaya ngayon ang gagawin ng mga aswang na ito, Iking? Hindi ko rin alam, Teryang. Pero huwag kayo mag-alala. Malalaman din naman natin mamaya kung ano ba talagang binabalak nila. Base po sa sinabi nila kanina, mukhang may gagawin po sila kay Lucas. Yan po ang dapat nating malaman kung ano. Habang hawak ng mga alagad ni Pinunong Manolo, pinapanood namin ang ginagawa ng mga aswang. Ilang sandali pa, may mga aswang na lumapit sa kanilang pinuno na noon ay nakaupo sa malapad na bato kasama si Lucas na nakaiga. May iniabot silang isang bote na kaagad namang kinuha ng pinunong aswang. Nagtaka kami kung ano yon. Kaagad namang nagsimula ang pinunong aswang na magritual noon kaya kinutuban na kami ng hindi maganda. Iking, hindi kaya may bubuhayin ng pinunong aswang at katawan ni Lucas ang gagamitin nila? Kung ganon, huwag natin hayaang mangyari yon, Teryang. Ngayong nagsimula na ang pagriritual ng pinunong aswang, itutuunan niya ang pansin niya sa bagay na yon. Pagkakataon na nating makatakas sa mga nilalang na ito. Mukhang yun nga po talagang gagawin nila, Lo.
Siguro ito na po ang ibig sabihin ng pinunong aswang na malapit na silang makita ng anak niya kapag nagtagumpay siya sa gagawin niyang ritual. Dahil sa isiping yon, nabahala kaming tatlo sa magiging kahihinatnan ng ginagawa ng pinunong aswang. Sa kagustuhan naming tulungan si Lucas at pigilan ng ritual, napagpasyahan naming magpumiglas sa mga aswang na may hawak sa amin. Dahil sa higpit ng pagkakahawak nila, nahirapan kami ni na lolo at lola. Pero nang magawang ibalibag ni lolo ang aswang, sinunod na rin namin ni lolo ang ginawa niya. Nagulat ang mga nilalang kaya hindi na namin sila binigyan ng pagkakataon na makabangon pa. Tapos na kami sa pagiging bihag ninyo. Ngayon, tatapusin namin kayo at isusunod sa buong angkal ninyo. Itong nararapat sa iyo. Gagawin ko rin ang ginagawa mo, Iking. Apo, sakalin mo na lang din ang mga aswang na yan gamit ang braso mo hanggang sa hindi na siya makahinga. Saka na tayo kukuha ng mga patalim o kahit na anumang armas para labanan ng iba pa. Sige, Bula. Hay, ikaw halimaw. Papatayin din kita. Gaya ng ginawa ni na lolo at lola, maigpit kong sinakalang aswang hanggang sa hindi na nga ito nakahinga. Nagawa naming patayin silang tatlo dahil lang doon. Nakatuon ang buong atensyon ng mga nilalang noon sa ritual na nagaganap, kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na maghanap ng mga armas. Sakto namang nakita namin ang mga talibong namin at maging ang isa pang patalim ni lolo. Mabilis naming nilapitan ang mga yon at sakto naman ang mahawakan namin ay napansin ng ibang mga aswang na nakatakas kami sa mga kasamahan nila. Maganda kayo. Susugurin pa tayo ng ibang mga aswang. Nakita na nila tayo rito. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin na natin na hindi ulit nila tayo mahuhuli. Hindi ako makakapayag na sakaling mamatay ako hindi ako nakikipaglaban sa kanila. Ako rin, Pula. Mas mabuti na pong mamatay ng lumalaban kaysa hayaan silang magawa ang binabalak nila sa atin. Sumang-ayon sa sinabi ko sina lolo at lola. Nang makalapit sa amin ng mga aswang, hindi namin sila inatrasan pa. Kinalaban ko ang tatlong nilalang at ganun din sina lolo at lola. Nagkanya-kanya nga kami ng pakikipaglaban noon. Kahit papaano ay alam ko na ang mga galawan ng mga aswang na yon kaya hindi na rin ako nahirapan pa. Nang atakihin ako ng dalawa sa kanila, malakas ko silang sinipa sa kanilang tiyan. Hinawakan ko rin ang braso ng isa sa kanila at siniko ito sa kanyang panga. Kapag napas lang na natin ang mga aswang na ito, kunin natin si Lucas nang sa ganun hindi matuloy ang kung anumang nangyayari sa kanya. Oo, Iking. Kaya dapat na natin bilisan ang pakikipaglaban sa mga nilalang na ito. Hindi dapat maging huli ang lahat para sa atin at maging sa bata. Tumango lang kami kay lola. Bilang pagsang-ayon sa sinabi niya, muli naming nilabanan ng mga aswang na umatake sa amin. Dala na rin ang galit sa mga nilalang. Nang sumugod ang dalawang kalaban sa akin ay pinagtatataga ko sila. Naiiwasan nila yon pero kalaunan natamaan ko ang isa sa kanila. Pinuruan ko na yon at walang pagdadalawang isip na nilagutan ng hininga. Napatingin sa dalawang matanda at nagawa na nilang patumbahin ang mga kalaban nila. Dahil doon, tinapos ko na lang din ang mga katunggali nang magkaroon ako ng pagkakataong mataga sila sa ulo. Halina kayo, Teryang, Lenny, lapitan na natin si Lucas. Mabuti pa nga, Iking. Lenny, tayo na. Sige, Pula. Humanda sa akin ang mga aswang na yon, lalo na ang bumugbog sa akin kanina. Pupugutan ko siya ng ulo at mga braso. Nang makalapit kami sa kinaroroonan ni Lucas, napamulagat ng mga mata si Mang Tiago. Nang makita niya kami ay matalim niya kaming tinitigan. Kinalabit niya ang mga kasamahan niya noon at itinuro kami. Bago pa man makalapit sa amin ang mga kalaban, sinubukan naming lapitan si Lucas para kargahin sana siya. Pero ganun na lang ang gulat namin nang hindi namin siya malapitan ng husto. Hindi maganda ito. May ritual na proteksyon sila, kaya hindi natin sila malapitan. Pinagandaan ng pinunong aswang ang bagay na ito. Mahirapan tayo rito, Iking. Ang mga aswang, papunta na rin sila sa atin. Ayan na sila. Kasama ng mga nilalang ni Mang Tiago, sinenyasan niya ang mga aswang na yon na sugurin kami. Sumugod naman ang mga ito sa kanya at umatake sa aming tatlo.
Napamura si Lolo sa mga nangyayari pero wala ni rin kaming nagawa pa kung hindi ang makipaglaban sa mga aswang na yon. Inatake ako ng 2 aswang pero nailagan ko sila. Susubukan pa sana nila akong sipain pero mabilis kong nataga ang paa niya. Napahiyaw siya kaya hindi ko na siya binigyan ng tsansang makalayo sa akin at tinaga ko na sa batok niya. Huwag niyong bibigoyin ang Pinunong Manolo. Kailangan matapos ang ritual para maibalik ang anak niya. Ayop kayo talaga. Ba't yung bata'y dadamay niyo para sa kasamaan din niya? Gusto lang ng Pinunong Manolo na buhayin ang anak niya gamit ang katawan ng isa pa niyang anak. Walang masama sa bagay na yon. Nagkatinginan kaming 3 ni na Lolo at Lola dahil sa sinabi ni Mang Tiago. Hindi namin maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Napansin niya ang labis na pagtataka at gulat sa mga mukha namin kaya napahalakak siya. Muli niyang sinenyasan ng mga kasamahan niya na sugurin kami kaya nilabanan muna namin ang mga ito. Walang tigil akong sinugod ng mga aswang at ganon din sina Lolo at Lola. Lumapit pa kami sa isa't isa bilang hudyat para pagtulungan ng 4 na kalaban. Kailangan bago matapos ang ritual ng Pinunong Aswang. Wala na mga nilalang na ito nang sa ganun hindi na tayo mahirapan sakaling may hindi inaasahan na mangyayari. Oo, Iking. Ano man ang mangyari, hindi natin pababayaan ang bata. Magiging maayos din ang lahat pagkatapos ng labang ito. Tama ka. Kaya tayo na't lumaban pa. Sabay naming sinugod ang 4 na aswang noon. Hindi na nagawang iwasan ng mga aswang ang bawat pag-atake namin. Matapos lang namin undayan sila ng pagtaga, isa-isa silang bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Napatingin kami kay Mang Tiago na ng mga oras na yon ay siyang nag-iisang aswang na nakaharap namin. Napansin naming naging balisa siya kaya napangisi kaming 3. Dahil na kuryoso rin kami sa sinabi niya. Tinanong namin siya. Anong ibig niyong sabihin na gusto lang buhayin ng pinuno niyo, ang anak niya, ha? Ang ginagawang ritual ni Pinunong Manolo ngayon, ang paraan para buhayin ang anak niya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang kakambal. Oras na matapos at buksan niya ang boteng hawak niya, makikita niyo kung paano magpalit ng kaluluwa ang 2 bata. Ibig sabihin anak din ng pinuno ninyo si Lucas? Pero bakit naman niya gagawing ipagpalit ang kaluluwa ng 2 niyang anak? Nang itakas siya ng kanilang ina noon na isang engkanto, ang kapatid niya ang naiwan sa poder ng kanilang ama. Pinalaki ng kanyang ina si Lucas. Namuhay siyang kabutihan ng nakapaligid sa kanya at hindi gaya ng kapatid niyang bata pa lang ay tinuruan na kung paano mamuhay bilang aswang. Simula noon, si Pinunong Manolo na ang nag-alaga at nagpalaki sa kanyang kakambal. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon para ipagpalit niya ang kaluluwa ng 2 niyang anak. Wala na kakambal ni Lucas kaya sana hinayaan na lang niya ang bata. Kaya rin pala simula ng kupkupin namin siya nagparamdam na kayo sa amin dahil doon. Tama! Dahil minamatsaga na namin kayo nang malaman naming nakuha niyo ang batang yon nang gabing iniwan siya ng kanyang ina sa nayon kung saan kayo nagtitipon-tipon. Buti na lang pala talaga nakita natin si Lucas ng gabing yon, Lo. Inakala naming makukuha namin ang batang yon, kaya nilusob namin ang barong yon pero naroon pala mga tulad nyo na mga sandaling yon. Isang maling desisyon. Hindi kami makapaniwala sa mga sinasabi ng aswang ng mga oras na yon, Kabanong. Napatingin kami kay Lucas at sa pinunong aswang na patuloy na sinasagawa ang ritual para sa paglilipat ng kaluluwa ng kakambal ni Lucas sa katawan niya. Naawa kami sa bata, lalo na't naisip naming oras na magtagumpay ang pinunong aswang, may posibilidad na hindi na namin maibalik pa ang buhay niya. Lo, kailangan po talaga natin pigilan ng mga nangyayari. Kapag nagpatuloy pa po ang pagriritual, mawawala po sa atin si Lucas. Alam ko yun na pa. Wala na kayo magagawa pa. Hindi rin kayo makakalapit sa kanila gayong may proteksyong nakaharang sa kanilang 2. Magtatagumpay si Pinunong Manolo at makakasama namin ulit ang anak niya. Hindi pwedeng mangyari yan. Marami na kayong naging tulong sa batang yan at maging sa kanyang ina. Alam kong naaalala pa ninyo ang babaeng tinulungan nyo ng gabing yon na hinahabol ng mga aswang. Siya ang ina ng kambal at si Lucas ang batang dala niya noon. Imposible. Kaya pamilyar sa akin ang enerhiya ng pinuno din niya.
Tama rin ang hinala namin na siya na nga ang aswang na iyon. Nagulat sina lolo at lola sa bagay na yon. Ayon pa kay lolo, hindi niya kailanman inisip na engkanto ang babaeng yon, gayong hindi nila naramdaman ni lola. Napatawa naman ang aswang at sinabing minsan tinalikuran ng ina ng kambal ang pagiging engkanto niya para kay Pinunong Manolo, pero dahil sa ginawang pagpaslang ng mga aswang sa mga kalahi nila, muli siyang bumalik sa kanilang mundo at simula noon ay naglaban na ang kanilang mga angkan. Nang gabing nakita niyo ang bata, yun din ang panahong nilusob namin ang mundo ng mga engkanto. Muling nakatakas sa amin si Lucas at ang ina niya. Marahil doon niya iniwan ang bata. Pero walang naalala ang bata nang tanungin namin siya maliban sa pangalan niya. Yun ay dahil ito ang ikalawang beses na nakapunta ang bata sa mundo ng mga tao. Isa pa, marahil binura ng kanyang ina ang kanyang mga alaala. Kung ganun po, Lo, ang naging panaginip noon ni Lucas, yun po siguro yung nangyari sa kanila ng kanyang ina. Siguro nga apa. Hayop talaga kayo mga aswang kayo, ha? Wala na kayong awa sa bata. Pinatay na ninyo ang mga kauri niya, pati ba ang kanyang ina? Walang pinapalampas si Pinunong Manolo. Kahit anong uri ng nilalang ka, basta may atraso ka sa kanya, papatayin ka niya at maging ambong ang kan mo. Kaya kayo, sakali mang matapos siya sa pagriritual na ginagawa niya, humanda kayo dahil mamamatay kayong lahat! Napakuyom ng palad niya si Lolo Iking. Muli kaming napatingin kay Lucas at sa Pinunong Aswang. Napansin namin na unti-unting binubuksan ni Pinunong Manolo ang hawak niyang bote habang may inuusal na dasal. Lumapit naman kami roon para sana pigilan ng kung anumang gagawin niya. Pero kahit anong pagpupumilit namin, bigo pa rin kami. Mataas na orasyon ang ginamit ng aswang na iyon. Sakali bang kokontrahin natin ito, Teryang, paniguradong mawawalan tayo ng lakas. Kapag nangyari yon, matatalo nila tayo. Tama ka, Iking. Mapapahamak tayo kapag kinontra natin ang orasyong ginagawa ng aswang na iyon. Aaminin kong mataas ang kalaman ng Pinunong Aswang sa parehong aral sa kanan at kaliwa. Kaya tanggapin na ninyo na hindi na ninyo makikita ang bata kahit kailan. Wala na si Lucas at sa pagkakataong ito, si Harim na ang nasa katawan niya. Nanlaki ang mga mata ko noon, Kabanong, dahil sa mga nasasaksiyan kong may puting usok na lumalabas sa katawan ni Lucas at maging sa bote. Nakulong sa boteng yun ang kaluluwa ni Lucas at nasa katawan naman niya ang kanyang kapatid. Ganun na lang ang panlulumong naramdaman namin ni na lolo at lola dahil wala kaming nagawa para tulungan siya. Ilang sandali pa noon, napaungol ang bata at nang tuluyan na siyang magising, naimulat ng Pinunong Aswang ang kanyang mga mata. Hindi! Nabigo tayong protektahan at tulungan ang bata, Iking! Huwag ka mag-alala, Teryang. Paniguradong may paraan pa para mabawi natin ang katawan ni Lucas. Kailangan lang nating makuha ang boteng hawak ng Pinunong Aswang dahil nasa loob noon ang kaluluwa ng bata. Sige, Iking. Subukan natin kunin yon. Hindi na ninyo mapipigilan pa ang pagsasama ng mag-ama. Kung ako sa inyo, matakot na kayo gayong isusunod na namin kayo ni Pinunong Manolo. Gaya ng unang sinabi ko sa inyo noon, walang makakalis sa lugar na ito na mga taong kagaya ninyo. Labis na galit ang naramdaman namin noon dahil sa mga nangyayari. Tuluyan ng nagising si Lucas na nasa katauhan na ng kakambal niyang si Harim ng mga sandaling yun. Lumapit siya sa kanyang ama at pareho silang nasiyahan sa mga nangyari. Umalis din sila sa malapad na batong yon at lumapit sa tabi ni Mang Tiago. Mang Tiago, nasa na ang iba nating mga kasamahan at bakit mag-isa lang kayo? Nagawa na po silang talunin ng mga taong yan, Pinunong Manolo, habang abala po kayo sa ritual na ginagawa ninyo. Nakatakas po sila sa mga kasamahan natin at lumaban kaya napaslang nila ang lahat. Kung ganon, Mang Tiago, sila naman ang paslangin natin ngayon. Anak, doon ka na muna at tatapusin lang namin ang laban sa mga taong ito. Tumangulang noon ang bata at sinunod ng kanyang ama. Matalim naman silang napatingin sa amin kaya napahawak na ako ng maigpit noon sa aking talibong. Nagkatinginan naman ang dalawang aswang at sumenya sa isa't isa, hudyat ng aatake na sila sa amin. Dahil doon, sinalubong na lang namin sila at hindi kami nagpatinag, kahit na ang kalaban na namin ay ang Pinunong Aswang.
Alam namin kung anong ginawa mo kay Lucas. Isa ka talagang demonyo dahil sarili mong anak ay nagawa mong isakripisyo. Wala akong pakialam sa batang yon. Dahil simula nang ilayo siya ng ina niya sa akin, pinutol ko na ang kahit na anong ugnayan namin. Isa kang makasariling ama! Napahalakak ang pinunong aswang dahil sa sinabing yun ni Lola Teryang. Ipinagtanggol pa niya ang kanyang sarili at sinabing hindi siya makasarili dahil malaki ang naging sakripisyo niya. Nang tanungin pa siya ni Lolo kung bakit mas pinili niyang ipagpalit ang kaluluwa ng dalawang bata, sinabi naman niyang ang anak niyang si Harim ang tagapagmana ng kanyang trono at hindi si Lucas na pinalaki ng mga mabubuting engkanto. Nagawa niyang sugatan noon si Lolo Iking kaya bagya kaming napalayo sa kanila. Hindi ka na naawa sa isa mong anak. Pero mabuti na rin yon dahil hindi siya lumaki sa poder mo. Pero wala na rin naman siya ngayon dahil si Harim na ang nagmamayari ng katawan niya. Hindi na siya babalik pa, kaya sinasayang lang ninyo ang buhay niyo sa kagustuhang iligtas siya. Napatingin ako kay Lolo at Lola ng mga sandaling yon. At alam kong galit na silang dalawa sa pinunong aswang dahil sa mga pinagsasasabi ng nilalang. Napatingin ako sa bata at nakangisi lang siya sa amin. Napansin kong hindi hawak ng bata ang bote kung saan nakakulong ang kaluluwa ni Lucas kaya nagpalinga-linga ako para hanapin ito. Natanong ko yun na nasa lupa isang di pa lang ang layo sa malapad na bato. Mang Tiago, huwag na po nating hayaang makalis ng buhay sa teritoryo natin ng mga taong ito. Marami pa tayong dapat asikasuhin dahil sa pagbabalik ni Harim ay magpaparami ulit tayo ng ating lahi. Sige po, Pinunong Manolo. Kung ano po ang gusto niyong mangyari, yun po ang gagawin natin. Kung inaakala nyo na gano'n lang ninyo kami kabilis na mapapaslang o mapapasuko, pwes, ipapakita namin mali kaya. Napangisi lang ang dalawang aswang noon at walang ano-ano mabilis na nila kaming sinugod. Nabigla naman ako roon kaya muntikan pa akong mahila ni Mang Tiago sa braso nang nakalapit siya sa amin. Mabuti na lang din at nagawa siyang harangin ni Lola nang tagainsanan niya ang kamay ng aswang. Dahilan para mapaiwas na lang din ito sa kanya. Napatawa naman si Mang Tiago dahil doon kaya napakuyom ako ng palad ko. Mukhang hindi yata nakatuon ang atensyon ng apo ninyo sa laban ah. Baka siya ang maunang mamatay sa inyong tatlo. Subukan mo lang na hayop ka. Ikaw rin ang maunang mamatay kapag may ginawa ka sa kanya. Lani, mag-focus ka sa laban. Ikaw ang punteriya ng aswang na yan, apa. Sige po, La. Ipinagsawalang bahala ko na muna ang iniisip kong pagkuha ng bote at itinoon ko na muna ang pansin sa pakikipaglaban. Nang muling sumugod sa akin si Mang Tiago, buong tapang ko siyang nilabanan. Pinagtulungan naman nina Lolo at Lola ang pinunong aswang kaya nagkaroon ng tensyon sa pagitan naming lahat. Tatagayin ko na sana noon si Mang Tiago pero naunahan niya ako at nagawa niya akong kalmutin sa aking braso. Napahiyaw ako pero tinis ko ang hapdi ng natamo kong sugat. Mas masakit pa riyan ang mararanasan mo kapag pinatay na kita, Ining! Yun ay kung papayag ako mangyari yon. Sisiguraduhin namin ni na Lolo na kung may mamamatay ngayong gabi, ay kayo yon at hindi kami. Ang tapang din ng apo ninyo. Malakas ang loob at hindi nagpapatalo. Siguro kapag namatay na kayong dalawa, bubuhayin ko siya at gagawin kong asawa. Magpaparami kami ng lahi namin bilang mga aswang. Nagalit sina Lolo at Lola dahil sa sinabi ng pinunong aswang. Binalaan din siya ng dalawang matanda na papatayin ng anak niya kaya nainisang nilalang. Bigla rin siyang napahalakhak at sinabing hindi namin mapapatay ang anak niya dahil may kakayahan ito bilang aswang. Dagdag pa noon, sinabi niya sa amin na kaya kaming talunin ni Harim dahil gaya niya ay malakas din ang bata. Hindi naman kami nagpatinag sa sinabi niya. Patuloy lang kaming nakikipaglaban sa kanila noon. Buong lakas ko naman pinagtatataga si Mang Tiago. Ilang beses siyang nakailag pero nagulat siya nang mabilis akong umikot para tagain ang likod niya. Hindi ako pinalaki ng lolo at lola ko para lang patayin ang isang tulad mo. Sa ating dalawa, ikaw ang mauunang mamatay. Hindi ako magbibigay ng kahit na kaunting awa sa'yo. Humanda ka nang mawala sa mundong ito.
Napasigaw sina lolo at lola na mag-iingat ako kaya tumango lang ako sa kanila. Sinugod ako ni Mang Tiago at wala siyang tigil sa pagpuntirya na makalmot ako sa aking leeg. Panay ang naging pag-iwas ko noon hanggang sa nabaliktad ang sitwasyon naming dalawa. Ako naman ang walang tigil na umatake sa kanya. Sunod-sunod ko siyang pinagtatataga at dahil ginamit ko na ang buong lakas ko para gawin yon, sa tuwing natatamaan siya ay bumabaw ng husto ang patalim ko sa katawan niya. Kalaunan, hindi na siya nakabawi pa. Napandusay siya sa lupa at nanghihina. Mali ka ng binangga mo, Mang Tiago. Babae man ako, pero kaya ko makipaglaban at pumaslang ng aswang na kagaya mo. Magpaalam ka na sa mundong ito! Karangalan ko mamatay na nakikipaglaban kasama si Pinunong Manolo. Tapusin mo na ang buhay ko! Sige na! Hindi na ako nagdalawang isip pa kabanong nang itarak sa lalamunan niya ang patalim na hawak ko. Kalaunan din ay humugot na lang ng malalim na hininga si Mang Tiago bago siya tuluyang bawian ng buhay. Napasulyap ako kina lolo at lola na patuloy pa rin nakikipaglaban sa Pinunong Aswang. Dahil wala na akong makakalaban pa, itinuloy ko naman ang binabala ko. Mabilis akong tumakbo para lapitan noon ang bote kung saan nakakulong ang kaluluwa ni Lucas. Napansin ako ng Pinunong Aswang kaya hahabulin sana niya ako pero naharangan siya ni na lolo at lola. Hindi! Kung ano man ang binabalak mo, ay huwag mong itutuloy! Harim! Pigilan mo ang babaeng yan na makuha ang bote kung saan nakakulong ang kaluluwa ng kapatid mo! Bilisan mo na po! Kami na ang bahala sa aswang na ito! Gawin mo kung anong nararapat sa anak niya! Tinanguan ko naman sina lolo at lola. Sinunod din ng bata ang sinabi ng Pinunong Aswang kaya tumakbo siya para habulin ako. Nang malapit na ako sa bote, nagawa niya akong hilahin sa kamay pero buong lakas ko siyang tinabig. Itinulak ko rin siya dahilan para mapaupo siya sa lupa. Napaungol ang bata kaya nagalit ang Pinunong Aswang dahil sa nangyari. Umanda ka sa akin kapag nakalis ako sa dalawang matanda na ito. Pupugutin ko ang ulo mo dahil sa ginawa mo sa anak ko. Tumayo ka, Harim! Hindi masasaktan ng anak mo kung hindi mo siya inutusan. Ano bang ikinatatakot mo oras na makuha ng apo ko ang boteng yon, ha? Wala akong dapat katakutan dahil makukuha niya yon. Hindi pwedeng basagin ang boteng yon. At hanggat hindi ito nabubuksan, hindi makakabalik si Lucas sa katawan niya. Napasigaw ng malakas ang Pinunong Aswang dahil sa sinabi niya. Marahil hindi siya nakapagpigil kaya nasabi niya ang sikretong yun. Dahil naman doon, mas nadagdagan ng pagnanais kong makuha ang bote kaya nagpatuloy na ako sa pagtakbo palapit dito. Napasulyap ako sa bata at nakita kong nagbabaga na ang kanyang mga mata. Pansin ko ring unti-unting nagbabagong anyo niya. Sakto naman na nakuha ko ang bote nang mapansin kong mabilis na siyang tumatakbo papunta sa akin. Dahil sa pagkataranta ko, gamit ang natitira kong lakas, inalisan ko ng takip ang bote. Nang una ay nahirapan ako dahil napakahigpit pero kalaunan ay nagawa ko ring mabuksan ito. Hindi! Hindi pwede mangyari ito! Ayop kang babae ka! Sinira mo ang lahat! Teka, Talyang, tignan mo ang nangyayari sa bata, oh! Bahagyang napalayo ang Pinunong Aswang kina lolo at lola. Na mga sandaling yon, nakatuon lang ang buong atensyon namin sa mga nangyayari. Biglang nangisay ang batang lalaki at napahandusay sa lupa. Walang ano-ano, lumabas ang puting usok sa katawan niya at maging sa bote. Ganun na lang ang pagkamanghang naramdaman ko nang bumalik sa katawan ni Lucas ang kanyang kaluluwa. Napalayo naman at napuno ng pagkabahala ang Pinunong Aswang nang dumiretso sa kanya ang kaluluwa ng kakambal ni Lucas. Sumapi yun sa kanya kaya bigla na lang din siyang nangisay at bumagsak sa lupa. Iking, halika't puntahan natin sina Lucas at Lenny. Pabayaan na muna natin ang aswang na yan dahil wala pa naman siyang malay. Sige, Talyang, tayo na! Lo, si Lucas po. Nakabalik na po siya sa katawan niya at gising na po siya. Dahil sa sinabi kong yon, binilisan pa ni na lolo at lola ang pagtakbo nila. Hawak ko na siya ng mga oras na yon kaya ganun na lang ang tuwa ko nang tawagin niya ang pangalan ko. Nang makalapit na sa amin sina lolo at lola, tinawag din sila ni Lucas.
Nanatili kaming nasa ganong sitwasyon sa pag-aakalang wala na kaming problema pa sa pinunong aswang. Pero ganun na lang ang gulat namin nang mapansing nagbaga ang mga mata ni Lucas. Kasabay noon ay ang pagbabago niya ng kanyang anyo at naging aswang siya. Napatingin naman kami sa pinunong aswang na nasa likuran ni na lolo at lola. Kung kanina'y hinayaan ko lang kayo sa ginawa nyo kina lolo at lola at ate Lenny, sa pagkakataong ito, pipigilan ko na kayo! Lucas, ako ang ama mo, kaya dapat ako ang kampihan mo at hindi sila! Kabaliktaran niya ang sinasabi niyo sa akin nang makita niyo ako, ama! Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nilang mag-ama. Nung ko lang napagtanto na kaya nagpalit agad ng anyo sina Lucas para harangan ng ama niya na may masamang binabala kina lolo at lola. Dahil sa nangyari ng mga sandaling yon, nagpasya kaming samahan sa laban si Lucas. Nagalit naman ang pinunong aswang kaya nagwika siyang kung hindi niya mabibilog ang ulo ng bata, papatay na lang niya kaming lahat. Anak ko na mismo ang gusto ko malaban sa iyo. Wala ka nakakampi dahil naubos na ang mga kasamahan mo. Hindi ako nag-iisa. Gayong kasama ko si Harim na ngayon ay nasa loob na rin ng katawan ko. Tatapusin naming dalawa ng magkasama ang laban na ito. Mabilis kaming sinugod ng pinunong aswang noon, Kabanong. Hindi namin siya inatrasan at sabay kaming apat na sumalubong sa kanya. Napansin naman naming parang bumagal at nanghina ang nilalang. Namangha pa kami dahil sa mabilis na pagkilos ni Lucas. Nagawa niyang sakyan ng ama niya sa likuran at gamit ang mahahaba niyang mga kuko, ibinaon niya yun sa liig ng pinunong aswang. Napahiyaw yun at sinubukang alisin si Lucas pero hindi niya magawa. Nagkaroon kami ng pagkakataon na tagain siya sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan hanggang sa napaluhod na lang siya dahil sa dami ng natamo niyang sugat. Mukhang nakalimutan po niyong sinabi niyo sa akin kanina, ama. Kapag nakabalik ako sa katawan ko, sasanib sa inyo si Harim pero manghihina kayo. Kaya ngayon, matatalo na po namin kayo. Gaya ka lang din ng nanay mo, Lucas. Pareho kayong traidor. Lucas, apa, kami nang bahala sa aswang na yan. Sige po, Lo. Nagulat kami nang bumagsak siya sa lupa. Dahil doon, inasikaso naman ni na lolo at lola ang pinunong aswang habang ako naman ay kinuha ni Lucas na noon ay bumalik sa pagiging tao. Hinanghina siya kaya naisip kong marahil ay ginamit lang niya ang natitirang lakas niya para labanan ng kanyang ama. Napatingin ako kina lolo at lola at sa pagkakataong yon, hindi na makalaban pa sa kanila ang pinunong aswang. Hanggang dito na lang ang buhay mong aswang ka. Sa pagkawala ng angkan nyo sa dayong ito, magiging tahimik na rin ang lahat, lalo na ang buhay ni Lucas. Tapusin na natin siya, Iking. Kailangan pa nating iuwi ang bata. Hindi ko pinagsisisihan ang mga ginawa ko. Pero sana alagaan niyo ang anak ko. Alagaan niyo siya! Matapos sabihin ng aswang yon, sunod-sunod na itinarak ni lolo ang patalim sa leeg niya. Napapaungol na lang siya at kalaunan nga ay tuluyang natahimik. Binitiwan naman siya ni lolo kaya bumagsak ang walang buhay na katawan niya sa lupa. Inasikaso na namin noon si Lucas at dahil naubos na naming patayin ng mga aswang sa lugar na yon, nagpasya na kaming umuwi sa bahay namin. Sa kabutihang palad, Kabanong, naging maayos ang paglalakbay namin hanggang sa nakarating kami sa bahay namin. Ginamot ni na lolo at lola ang mga sarili nila, pati na rin kaming dalawa ni Lucas. Hinayaan na rin naming magpahinga ang bata. Hindi ko akalain matapos ng mga nangyari sa atin sa gabing ito makakauwi tayo ng ligtas kasama si Lucas. Akala ko mawawala na siya sa atin. Oo nga, Iking. Mabuti na lang at nagawang makabalik ng kaluluwa ng bata sa katawan niya dahil sa ginawa ni Lenny. Salamat na po at hindi mo pinabayaan si Lucas. Ginawa ko lang naman po kung anong dapat para sa kanya, La. Ayoko rin po kasing mawala siya sa atin. Pero hanggang ngayon po, nagtataka pa rin ako kung anong nangyari sa pinunong aswang at bakit bigla siyang nanghina nang sabihan siya ng kaluluwa ng anak niya. Hindi po ba dapat mas naging malakas siya? Hindi ko rin alam, Apo. Marahil may dahilan kung bakit nangyari ang ganon. Paniguradong may alam si Lucas kaya subukan natin siyang tanungin tungkol doon.
Tumango lamang ako kay Lolo Iking bilang sagot. Nasa ganoong sitwasyon kami nang magising si Lucas. Lumapit kami sa kanya at kinumusta ang pakiramdam niya. Naibsan naman ang aming pangamba nang sabihin niyang maayos lang siya. Hindi na rin ako nagdalawang isip pa na itanong ang tungkol sa nangyari sa kanyang ama. Lucas, bakit biglang nanghinang ama mo nung sapian siya ng kaluluwa ng kapatid mo? Hindi ko po gusto na gamitin ako ni ama sa ritual para magpalit kami ng kaluluwa ng kakambal ko. Pero dahil po sinabi niyang hindi niya kayo gagawa ng masama, pumayag po ako. Sinungaling talagang aswang na yun ano? Ipinaliwanag po niya sa akin ang mga mangyayari kapag nagtagumpay ang ritual na gagawin niya. Kasama na po sa sinabi niya sa akin ang mangyayari sakaling makabalik ako sa katawan ko. Ayon po sa kanya, magiging sumpa po yun sa kanya, dahilan para manghina po siya at unti-unting mawala ng kakayahan bilang isang aswang. Anong ibig mong sabihin, Lucas? Para pong kasunduan yun sa pagitan ng aking ama at ng kinikilala nilang Panginoon eh. Kapalit ng kakayang ipagpalit kami ng kaluluwa ni Harim ay ang kaluluwa nilang dalawa kapag nakabalik ako sa katawan ko. Marahil, yun pong nangyari kaya po madali natin silang napaslang. Ay nako, hindi na mahalaga yon mga apo. Wala na mga aswang na yon at tahimik na tayong mamubuhay. Sumang-ayon kami sa sinabi ni Lolo Iking. Simula nga noon Kabanong, naging tahimik na ang buhay namin. Kahit may lahing aswang at engkanto si Lucas, pinili niyang mamuhay bilang isang tao kasama namin. Sa tulong naman namin ni na lolo at lola at maging na mga gamutan sa kanya, kalaunan ay nagagawa niyang kontrolin ang sarili niya. Sa paglipas ng mga taon at nakakaisip siya, pareho naming tinahak ang larangan ng panggagamot. Sa kasalukuyan, wala na sina lolo at lola, pero magkasama pa rin kaming dalawa na payapang namumuhay kasama ang aming mga pamilya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko Kabanong at maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, Kabanong po uli. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating magandang kwento ngayong araw. Kung nagustuhan niyo po yung kwento natin, huwag niyo pong kalimutang mag-comment at mag-like at mag-subscribe na rin. Pero kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, maaari po kayong bumisita dun sa isa pang channel natin. Ang pangalan po ng channel natin na yon ay Pamela Clamil. At meron pa po tayong isang bagong channel, ang Kabanong version 2.0, kung saan mapapanood nyo na ang mga gumagalaw na mga video at mga pictures. At syempre, meron pa rin itong mga music and effects. Kaya bukod sa nakikinig ka na, pwede ka na rin manood. Bisitahin niyo po kaagad yon at huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe pagka nagustuhan niyo po yung mga kwento natin doon. And also, don't forget to comment and like. So, hanggang sa muling mga kwento, wakas!